So yun, good day, hello mga idol. So may gagawin ngayon tayong Sony, ano bang model to? 40 inches siya mga idol. Ayan yung kanyang model. So yan kanyang model mga idol. So try natin siyang isaksak. Yan, may ilaw na. So kung mapapansin nyo, umilaw na yung backlight nyo. May bluish na yung kanyang panel or screen. Ano? So buksan natin ang unit mga idol. Wala siyang picture pero may sound daw to eh. So ito na mga idol. So ang gawin natin, magsukat muna tayo ng mga supply, no? BGL, BGH, yung ayun ang una nating sinusukatan, no? Yung BCC, yung mga ganon, kung kompleto bago tayo mag-proceed sa next step. So yan mga idol, kung mapapansin nyo, yung BCC natin ay yung B-in, meron siyang 12 volts, so okay naman. Ito yung 1.8 nya, so meron din ito 8.5, so wala. Ito ay 17 volts, so wala rin. Ito ay 3.3, so meron. Ito ay nasa 28 volts, so wala. So ito ay 12 volts, so wala rin, no? So ibig sabihin yan mga idol, gawin natin, bunutin muna natin, then saksak natin ulit, then sukatan natin to kung lalabas yung supply. Hintayin natin yung backlight. So yun, mukhang nagpo-protect to mga idol. So dahil walang supply itong mga nasukat natin dito mga idol, i-resistance check natin itong kanyang mga signal. So ikakat na lang natin siguro yan kung sakali, para lumabas yung mga supply kasi baka may leak. So resistance check ko muna mga idol. Kalagay tayo sa resistance ohms. So pwede kasing nandito yung problema or dito. Ito yung kadugtong nya. So try natin mga idol. Kita nyo ba? So yun mga idol, lahat kung mapapansin nyo mega ohms lahat ng nasukat natin, no? Maliban dito sa CKB4 at CKB3. So try natin i-resistance check. Pansinin nyo yung
taas ng tester, M ang nakasulat. So magiging K yan. Ibig sabihin, ano na siya, 1,000. Itong dalawa na to. So try natin. So yan o. $155K. So kung mapapansin yung iba, umaabot yan ng M mega ohms. Ayan o, M 4.7 M. Pero yung part na nandito naging 157K na lang. So try natin i-cut yun mga idol. Mamili na lang kayo kung kaliwa o unahin nyo or kanan. So unahin natin siguro kaliwa, kasi madali-dali idugtong-tong nandito kumpara dito, no? So try natin kaliwa muna, kasi dito dalawa yung butas at maliit na yung paghihinangan nyo. So dito single lang, dire-diretso lang. Ayan. Dito kasi unang dinaanan pag ganun, nakaparallel. So hanapin lang natin, buzzer test lang natin, ibabuzzer lang natin tester kung alin yung kadugtong na to papunta doon sa CKB4. So ito mga idol, yung nandito sa dulo malapit. Bale ito yung dumikit mga idol. Turo natin. Ito. Yan. Tapos ito. Ayan yung magkadugtong. Ayan yung may leak, yung dalawa na yan. Ayan yung ikakat natin. Then kapag hindi nakuha, so 100% nandito yung problema sa kabila. So dudugtong natin yan, yung dalawa. At least dalawa lang yung idudugtong nyo, hindi nyo kinakat lahat eh. So ganun lang mag-trace ng may leak na signal. So cut ko muna yung video mga idol, i-cut ko muna to, yung dalawa ito. So ito na mga idol, nakat ko na yung part na nandito. So ang problema, sinukatan ko yung resistance ulit na yon, ay ganun pa rin, nasa kilo ohms pa rin, 150 kilo ohms. So ngayon sukatan natin siya ngayon. Kinat ko na rin yung kabila, ayan o, yung dalawa lang ito,
Sukatan natin mga idol. So yan mga idol, ayan siya yung kinat natin. So ayan ang resistance nya, 1.2k ay 1.2 mega ohms. So tumaas na, no, hindi na siya gaya kanina na kilo ohms. So ganito kailangan mo kuya dyan. So pasensya na kayo mga idol, may customer na dumating. So sukatan ulit natin. So yan, mayroon na siyang 1.3M, 1.2 mega ohms na ang nare-reading natin mga idol. So kanina ay nasa 156k, di ba? Kilo ohms lang. So yan na mga idol, naidugtong na natin yung pinutol natin kanina. So dito pala yung problema. So hindi ko pala napakita sa inyo kanina, no, bago natin yung dinugtong ay sinukatan natin yung B1 nya or bone. So saksak natin, sukatan muna natin bago natin silipin kung may picture na. B1. Ito ang B1 mga idol or yung bone. So yan, oh, meron na siyang 28 volts. So nagprotect lang kanina. Ayan na yung mga, so meron na yan lahat, no, kasi lumabas na yung B1 or bone nya. So silipin natin yung picture kung meron na ba. Ito yung kinat natin. So silipin natin kung meron na. Ayun. So meron na, may picture na siya mga idol. So kapag hindi nyo nakuha dito, 100% na sa kabila na ang problema. Pero alamin nyo kung aling signal yung may leak. So ang may leak na signal ay yung kanyang CKBB4 at saka CKBB3 nagle-leak. Kaya kinat natin dito dalawa. Tapos nag-cut din tayo, hindi nakuha kasi wala pa ring supply yung bone natin. Nag-cut na tayo dito sa kabila, 100% na nandyan. Tapos ibabalik nyo lang yung pinutol nyo doon na dalawa. At least dalawa lang yung ibabalik natin kaysa naman 8, di ba? Mas marami-raming trabaho. Ngayon lalagyan na lang natin to ng resistor 1K papunta sa ground. So cut ko muna ng video mga idol. Bali wala na pala tayong 1K resistor mga idol. Ang ikakabit ko ay 680k. So pwede nyo rin naman niya i-short sa ground. So sukatan natin para makita nyo yung 680. So sukatan natin yung resistor. Kita ba? Ito, 5 band kasi ito mga idol, kaya baka yung mga newbie hindi makita. So 680 ito. Yan, 0.676k. Ibig sabihin sakto, no, 680 kasi ang value niya. K ang nakasulat sa taas, yan, oh. Pansinin nyo na lang yung nakasulat. Layo natin kasi nagbablurred. 676k. Ibig sabihin 680 ohms. 1k 1000 yun. 0.6 siya. Ibig sabihin 670 ohms. 76 ohms. 680 ito kaya good. Ito ang lalagay natin sa ground. Connect nyo lang sa pinag-jumperan nyo. Dito sa ibaba. Kung saan kayo nag-cut. Dito. Wag dito ha, kasi papasok na yan, masisira ang DC-DC nyo. Dito sa papasok ng panel. Galing kasi ito ng DC-DC. Ito papasok ng panel. Diyan tayo mag-jumper pag ground. Bale yan lang mga idol, nilagyan na lang natin siya ng magnetic wire para mas madali. Pinagsama-sama lang natin yung pinutol natin. Tapos ito ay 680 lang. Okay lang yan, no? Kukonek natin yan dito sa ground. O kaya dyan, basta kahit saan, basta ground. So lagyan muna natin siya ng heat shrink.
So yan ang mga idol. Diyan na siya. Bali, hot air natin. Tapos linisin natin tong natira na paste bago natin i-on. Okay na mga idol, linisin na lang natin tong paste. So malinis na mga idol, try na natin kung mag-on. Silipin natin yung ilalim. Make sure lang na hindi ito dumikit sa pinakataas ha. Ito yung pinutol natin eh. Make sure lang hindi dumikit doon. So yun o. Okay na. So kabit muna natin yung mga frame bago natin ipakita. By clinically proven B vitamins to help treat nerve damage at tulong laban sa tusok-tusok at pamamanhid. The new Robion range. Oh, magandang dilag. Sa tingin mo ba, sama-sama ako na rin bang tao? Kasi ginagawa ko na yung mga bagay na ginawa nila sa akin dati. Wala kang kasalanan. Eh, ang ginagawa mo lang naman, ini-expose mo sa mga tao yung tunay na